Isang mapagpalang araw po, katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po nga pala ako magpatuloy sa pagdikod, at may pinadala po ng ating katiis po na napakagandang treasure marker. So, parang dalawang aso po ito na magkatabi po. So mamaya po ate pong bigyan po ng karampatan pong pagdidikod at pag-analisa ng pinadala po natin katiits na treasure markers mga katiits. Ako po muna yung magpapasalamat po sa aking mga subscriber, followers at mga bagong subscriber at mga bagong followers, lalo na po sa mga viewers po natin dyan na patuloy po na nanonood po na aking YouTube channel na more on po, at ang tema po aking YouTube channel po ay decoding and analyzing sa mga treasure markers like symbols, sign, and markers mga katiits. Okay po mga katiits, ako po tas puso nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsubaybay po. Bagamat ang aking YouTube channel ay bago pa lamang po at maliit pa lang, please help to grow katiits. Alam ko naman hindi nyo siguro pabayaan sa aking bagong YouTube channel. Katiits, at ako po nagpapasalamat din sa isang katiits kong si Mr. Rolly Adlaon Look na gumagawa ngayon ng treasure hunting equipment like gold locator mga katiits. At good news po, yung kanyang gold locator ngayon ay kilalang kilala na at in demand po ngayon. At ito ay marami nang bumibili dahil nga meron ng history, may 3 items na nakahits po. Yung kanyang triple antenna na gold locator, ABS gold locator mga katiits. So yung mayroong 3 klaseng gold locator po na kanyang ginagawa ngayon. Ito po yung single antenna gold locator, double antenna gold locator, at triple antenna na gold locator. Yung kanyang gold locator na triple antenna mga katiits ay mayroon ng 8 po ang items na na-detect noon, at yung huli po ay 2 gold bar na may tatak pang Burma dyan sa Davao de Oro. So, PM lang po kayo kay Mr. Rolly Adlaon Look sa kanyang Facebook page, or pwede kayong tumawag sa mobile number 092626328843. 092626328843. Okay po, tuloy na po tayo sa pagdidikod. So, ito po pinadala po nating katiits. At maraming salamat pala sa ating katiits na tayo'y pinagkakatiwalaan sa pag-analisa, sa pagdidikod po ng treasure, markers, symbols, and sign mga katiits. So ito po mga katiits, dalawa pong magkatabi na ito'y hugis aso po na markers to mga katiits, treasure marker. So itang napaganda po. At ito po ay nasa tabi ng ilog sa mga katiits. Ito po mga katiits ay isang legit na markers po ito na pinadala po ng ating katiits. Ito ay somewhere in Mindanao mga katiits. So yan, dalawa pong hugis aso. Ito yung markers na pinadala po ng ating katiits, na ito po ay mismo ay nakikita po kasi yung kanyang picture po ay sa tabi mismo ng ilog, itong kanyang pinadalang treasure marker katiits. So yan po mga katiits, ate pong pansinin po ay ito'y parang sadyang hindi ko malaman to kung ito ay isang man-made cement po ang ginawa at hinugas lang, kasi nga parang kakaiba mga katiits, para siyang man-made cement po itong dalawang treasure markers na to na ito'y hugis aso mga katiits. So ito po mga katiits, i-check nyo po yung itong dalawang aso nito. Pwede nyo pong
i-check po mismo yung kabuuan ng dalawang markers nito. Pwede niyong pukpukin po ng maso yung buong paligid nito, katawan ng dalawang aso. At alam niyo po yung tunog na solid, or alam niyo po yung ampaw na tunog na pwede ngang mayroong item po, rack and close item po yan mga katiits. So minsan po nakakalimutan kasi natin mga katiits na mismo yung pinaka-markers ay hindi po natin na-detect, hindi po natin check. Huwag niyong kalimutan po na i-detect po yan ng metal detector or gold locator, or pwede niyo po niyang pukpukin po ng maso at baka po mayroong rack enclosed item po yan. Alam niyo po ang tunog, solid po, siksik po yan. Pag sinasabing ang tunog medyo haguka or tinatawag na ampaw, pwede po yan mayroong laman ang pinaka-markers sa mga katiits. So yun po ang huwag niyong kaligtaan, huwag niyong kalimutan na pwede niyong i-detect po yon ng metal detector or gold detector, or pwede niyong pukpukin po ng maso po ang bawat isang markers na yan na aso. Baka may item po yan, rack item enclosed po. Diyan mismo yung item sa bato. At itong tingin ko dito mga katiits ay mukhang isang man-made na pagkagawa po nito. Parang hindi siya talaga bato na natural, kasi nga ito'y puting-puti na ibang pagkaputi, parang simento ho talaga. So pwede pong sinadya po, at pwede pong sabi ko nga, pwede pong lalagyan po yung pinaka-marker po yan. Kaya nga huwag niyong kaligtaan po na i-check po, i-detect po yung mismong dalawang katawan po ng aso, or pwede niyong pukpukin po ng maso yung buong pinaka-markers nito. Baka mayroong rack enclosed item po mga katiits. So po mga katiits, isa pa po mga katiits, pwede niyo pong i-check po yung hindi gaanong kalayuan. Baka mayroon tong mga counter markers na pwede pong mag-pinpoint po ng item mga katiits. So ito po, i-check niyo po yung paligid, yung apat na kanto. Yung apat na kanto, east, west, north, and south. So i-check mo dyan sa layo po ng 1 hanggang 3 meters ang distansya po. Baka mayroon po yung coordinated markers or countersign markers na makikita po dyan. Pwede pong may maliit po na bato dyan, or mayroong hugis mukha ng aso. I-countersign po yan, at baka mismo dyan sa mismong countersign ang item yan located mga katiits. So pwede pong i-check nyo po yung mayroon ko napansin dito na tingin po sa in-between po, nasa palagitan po ng south and west area. So i-check nyo po ba yung area na yan. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Or pwede kayong mag-testing po dyan ng 1 meter hanggang 1.5 meter ang lalim sa distansya po ng 1 hanggang 3 meters po sa pinaglalagyan po ng dalawang markers na hugis, aso, mga katiits. Ito'y napakagandang markers po. Sabi ko nga, kakaiba itong markers ito mga katiits, kasi nga parang man-made na ginagawa po, o para siyang semento na ito hinugis lang na ng hugis aso mga katiits. So ayan po, i-check nyo po yung, kasi parang dyan nakanguso yung dalawa, nakatingin sa paligitan po ng south and west area. I-check nyo po dyan, or pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator katiits. So yun po mga katiits, tayo nagdidikod, tayo lahat po ng mga nakita po ng Arrowhead mga items ay ate po talagang suriin. Lalong-lalo na mga katiits, yung ating katiits na nagpadala nito kung walang treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. So ito mga katiits, sabi ko nga, ang pagdidikot po ay hindi 101% po na matutukoy po nating items, lalong-lalo na pag wala tayong treasure hunting equipment. So nagbabase lang po tayo sa mga arrowhead, sa mata, sa mga tulad nitong asong
treasure marker nito at meron siyang tinuturo, tinitingnan at mga area na posibleng nandoon po yung located yung item mga ka-TH. So, huwag niyong kalimutan po, yung apat na sulok, east, west, north, and south, sa distansya po ng 1 meter hanggang pwedeng 7 hanggang 10 meters po. Kasi nga itong parang napapansin ko nito ay nasa gitna po ito ng ilog. Pwedeng may kalayuan ko ng konti, pwedeng 1, 3 hanggang 10 meters po. So, maganda po nito kung mayroon po kayong talagang metal detector or gold locator mga ka-TH. So, yan po. Yung apat na sulok, i-check nyo po yan. East, west, north, and south mga ka-TH. Okay, maraming salamat po mga ka-TH. Sana po ay nasundan po at i-guide po natin yung nagpadala nito sa ating ka-TH. Ito'y nagpadikod po at nagpa-analisa. At ako'y nagpapasalamat po na ako po kanyang pinili sa pag-analisa sa pagdikod ng kanyang nakita pong treasure marker na dalawang aso na magkadikit po. At maraming salamat po na sa pagtitiwala, sa pagdidikod po, sa pag-analisa. Harinawa ay tayo nakapagbigay ng tamang location, tamang direction po ng item po kung saan ba ito located mga ka-TH. So, pwede po tayo mga ka-TH, pwede natin tulungan. Pwede tayo mag-comments po sa comment section below. Ka-TH po natin na baka mayroon pang mga anggulo, may mga arrowhead, mga pointers po na pwede pong nakatulong na ito po ay matukoy yung items po mga ka-TH. Ako po, maraming salamat po ka-TH sa mga viewers po natin at walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Thank you so much. Yung mga bago pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas ka-TH. Okay po mga ka-TH, ako po talaga nagpapasalamat ng maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay po ng aking mga video na pinapalabas. God bless us always ka-TH.